Sinabi ko sa inyo, we never really graduate from trusting, not just God, but people. Di ba, kakala nyo lang, hindi na ako magtitiwala sa tao, naloko na ako, wala na akong tiwala. Sabi mo lang yun. Bakit ka sumakay ng aeroplano? Hindi mo naman kilala yung piloto. Hinanap mo ba yung lisensya niya? Tinanong mo ba kung graduate siya? Hindi mo kilala, pero sinalang-alang mo yung buhay mo sa kanya, beer mo. Kahit naggumalaw yung air package, hindi, may piloto. Sino sa inyo sumakay ng aeroplano nung gumalaw? Yes, bababa na ako. Kababa ka ba nun? Andudong ano siya. We trust people, we don't know. Bumibili ka sa palengke, bibili ka ng isda, di ba? Tatanong mo, sariwa ba ito? Opo, sariwa yan. Alam naman sabihin ng tindera, hindi po, yung isang linggo pa yan eh. Siyempre sasabihin niya, sariwa. At sa salita niya ng sariwa, magtitiwala ka, kapatid. Kukunin mo, babayaran mo, iluluto mo, pakakain mo sa pamilya mo. Hindi mo naman kilala yung binilhan mo. O yung tinapay na kinain mo kaninang maga. Kilala mo ba sinong nag-bake nun? Kilala mo ba sinong nagmasa nun? Alam mo bang ilang patak ng pawis niyang O kita nyo? Pipikit mata, kinakain din yun. Hindi nyo kilala kung sino yun. Ano tawag mo doon? Tiwala. We live in trust. Kaya ano sabi ko? Kung nagtitiwala ka nga sa tao na mga di mo kilala, sa Diyos pa kaya na kilalang kilala ka at inalagaan ka mula noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya napakaganda na pinag-uusapan natin. Tiwala, hindi lamang sa tao, kundi sa Diyos. At kung tiwala din ang pag-uusapan natin ay si Abraham na yan. Abraham would always be described as a man of faith. Lalo na sa Genesis pa lang. Let's read Genesis 15:6. Ano sabi? And Abraham pa lang siya noon, believed the Lord, and the Lord counted him as righteous because of his faith. Ay, grabe. Kaya nga, di ba, Father Abraham has 7 children, talagang father of all nations. Pero alam niyo, gustong-gusto ko talaga ang Biblia. Tanong niyo bakit? Kasi hindi siya nag-i-edit. Hindi niya tinatago yung hindi masyadong mabuti. Kasi pag zoom in niyo yung buhay ni Abraham, hindi siya laging faithful, ha? Dami din niya sablay, ha? At hindi yung tinanggal ng Biblia. Sinama yun. Kwento ito kung paano ang Diyos palaging nagpapakita sa kanya. Tungkol ito sa katapatan ng Diyos sa kanila. Kasi kahit sablay ng sablay si Abraham, pakita ng pakita sa kanya ang Diyos. Do you know that God showed Himself to Abraham 7 times? At alam niyo kung kailan unang nagpakita ang Diyos sa kanya? Nung problemado siya. Nung down na down siya. Namatay tatay niya, si Terah. Namatay kapatid niya, si Haran. Tapos yung asawa niya, barren, baog si Sarah. Si Sarai, yung una niyang pangalan. Mabigat yun sa mga Hudyo. Pag hindi ka magkakaanak, parang wala kang kwenta. Kasi wala kang magpapasahan ng iyong lahi. Kaya sobrang down ni Abraham, doon nagpakita ang Diyos. Pero gano'n naman talaga yun, di ba? God will show up when we're down. Pero actually, baliktad yun eh. We see God more when we're down. Nalong lumilinaw ang ating mga mata kapag tayo ay nasa crisis. It's in our struggles where we encounter God. So, pinangakuan sila na magkakaanak. Pero hindi agad dumating. Dumating si Isaac, 100 years old na si Abraham. Kinausap siya ni Lord, 75. So 25 years sila naghintay. Kaya sinusubukan ng iyong katapatan minsan sa panahon. Pag may pinangako sa iyo ang Diyos, huwag mong isipin na bukas ka agad o pag-uwi mo ka agad, nandun na yan. Minsan sinusubok yan sa panahon. Thank you so much for watching. And if you were blessed by this video, please like, follow, and subscribe. And share to bless others even more. At siguradong mayroong magandang mangyayari sa iyo. God bless you!